Well, mga kapopong, kumusta niya? Anyway, siguro kapag nababasa nyo o naririnig ang salitang special force ng isang military group, ay paniguradong ganito ang pumapasok sa inyong isipan na mga uri ng mga sundalong nakakatakot, malapelikula ang mga pormahan, at laging seryoso ang mga muka at super tatapang. Which is actually, ang bawat bansa naman ay mayroon talagang mga special force na binuo tulad na nga sa Israel. Pero, ang isa naman kasi sa mga challenges ngayon ng gobyerno ng Israel ay walang iba sa kung papaano mababawi ang mga taong nadakip sa Israel na dinala naman ngayon sa Gaza, na ang pinakamalaking tanong naman ngayon ay mayroon pa bang pag-asa na mabawi ang approximate 150 na katao na nadakip? Well, good question yun at ganito kasi ang paliwanag dyan. Well, kapag kasi pinag-uusapan ang patungkol sa modern military assets at patungkol na rin sa skills ng military, ay actually hindi talaga mawawala dyan ang bansang Israel. Bakit? Well, alam niyo naman siguro kung ilang bilyong dolyares ang nakukuhang tulong ng Israel sa Amerika kada taon. Na base naman sa pag-aaral from 1946 to the present, ay halos 124 billion US dollars na pala ang aid o tulong na naibibigay ng Amerika sa Israel. O sa pera natin halos 6.8 trillion pesos. Yes mga kapapang, 6.8 trillion pesos nga, na halos isang taon ng budget yan ng gobyerno ng Pilipinas. So kaya kung mapapansin nyo sa mga nangyayari ngayong pagpapalipad ng missile ng Israel na parang wala silang takot na maubusan ng supply, dahil ang reality kasi mismong bansang Amerika ang nagre-resupply sa kanila. Pero yun nga lang, dahil ang banta naman ng Hamas ngayon sa gobyerno ng Israel kukunin nila ang mga buhay ng nadakip nila kung patuloy pa rin daw magpapalipad ang Israel ng mga missile sa mismong syudad nila sa Gaza. Well, sa madaling kwento, nasabihin man natin na maraming armas ang Israel na mga high-tech pa, pero kung human shield tactics o strategy naman ang gagawin ng mga kalaban nila, ay magiging challenging talaga at mukhang tatagal talaga ang nangyayari ngayon doon sa Israel. Pero ang tanong ay mayroon pa ba talagang pag-asa o paraan upang makuha yung mga nadakip na tao? Well, good question yan. At posibleng ang isa sa mga plano upang mabawi yung mga nadakip walang iba kundi syempre sa paggamit ng special force ng Israel, na alam nyo naman siguro ang background ng kuya ni Netanyahu at military background mismo nitong prime minister na ito. Well, kung wala ka namang idea patungkol doon sa kuya ni Netanyahu, ay actually isa lang naman siya sa mga namuno noong 1970s patungkol naman sa successful na pagbawi o pag-rescue sa halos 100 na katao doon sa airport ng Uganda noon. At since isang Netanyahu nga ang prime minister ngayon ng Israel, ay syempre ano pa ba ang gagawin nila kundi magbuo rin ng isang grupo ng piling mga tao na pinakamagagaling sa larangan ng special operation sa Israel. Yes mga kapopong, at ito na nga walang iba kundi itong special group ng Israel na tinatawag na Sayeret Matkal, na kung hindi ako nagkakamali, and please correct me if I'm wrong na lang, ay less than 300 lang ang miyembro nitong pinaka-elite na special force ng Israel ngayon, na ito nga yung tipo ng mga piling military people sa Israel na hindi lang physically fit at marunong lang humawak ng armas, kundi mga sundalo rin na marunong sa iba't ibang special military plans o action for different operation nila. Well, kaya't huwag na kayong magtaka na ibinabalita ngayon na ang malawakang ground operation ng mga sundalo ng Israel ngayon ay pinaplano na nilang gawin as soon as possible upang mailigtas nga yung mga nadakip, na panigurado na kapag nakalapit na yung mga pangkaraniwang Israeli soldiers doon sa Gaza, ay paniguradong ang next naman na papasok doon sa syudad na yun walang iba kundi yung special force nga ng Israel. Pero yun nga lang, na mayroon naman akong nabasang article ngayon na posibleng kung mabalitaan daw kasi ng Hamas itong gagawing ground operation ng Israel posibleng magbanta uli sila na kukunin nila ang mga buhay ng mga hawak nilang tao kung itutuloy nga ng Israel yung land o
ground operation na yan. Pero ito lang mga kapopong ha? Well, ang palagay ko kasi ngayon ay posible pa talaga na patagalin pa ng ilang araw ni Netanyahu yung mga nagaganap doon ngayon. Bakit? Well, basically, isang buy time strategy yan na kung saan ay iniintay lamang ng Israel na maubusan ng supply ang grupo ng Hamas bago nila isagawa ang malawakang operation doon. At kung mayroon kasing resupplying na magaganap para sa mga armas ng Hamas, ay hindi ko na lang alam kung magagawa pa yan ng ibang bansang kaanib nila dahil alam nyo naman na ang karagatan ng Gaza at Israel 24/7 namang todong nakamonitor itong Amerika patungkol dyan sa mga lugar na yan. At yan nga rin ang isa sa mga dahilan sa kung bakit dumukot sila ng mga tao sa Israel para naman sa human shield tactics nila. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay sa tingin nyo ba posible pa kayang ma-rescue yung mga tao na dinala doon sa Gaza ngayon? Ilang percentage kaya ang successful rate na maililigtas talaga yung mga tao na nandun? 25%? 50%? 75% o 100%? Well, syempre gusto kong malaman ng inyong sagot dyan, so i-comment nyo lang ang inyong mga opinion sa baba at ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video mo ito, mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!